Katotohanan na to, yung absence ng fruit, yung heart natin, yun yung nagiging evidence, diba? Yun yung nagiging evidence. Minsan yung parenthood, nakikita natin to is status lang eh. Because nanganak ka, diba? Nanay ka kasi nanganak ka. By birth or by legal rights, diba? Naging nanay ka. Pero yung pagiging nanay is more than a title. Hindi lang siya dahil nanganak ka, naging nanay ka, no? Hindi lang dahil yun yung legal rights mo, kaya ka tinawag na nanay. It's a daily choice, diba? It's a lifetime calling. Lifelong calling yun sa inyo. Sa inyong mga nanay. No, a woman may give birth to children, yet never truly raise them in love, presence, and guidance. No? Pwede tayong mag-provide ng food, shelter, but if we do not offer emotional warmth or spiritual direction, diba? Parang useless yung pagiging nanay mo. Sorry to say, no? Para ka lang naging nanay ka lang niya biologically. Oo, pero kung hindi ka naging nagbibigay ka nga ng pangangailangan nila, which is your obligation naman, diba? Pero if you do not, hindi ka naging nanay, in a sense na ginaid mo sila properly, di ba? One obligation yun ng nanay eh. Na ikaw yung magdirect sa anak mo. Lalong-lalo na when it comes to her or his spirituality. Yan, lagi nyo siyang tatandaan. Amen ba? So, hindi ka lang magpo-provide ng food and shelter, magbibigay ka rin ng emotional comfort at spiritual direction sa inyong mga anak. Yan. Lalong-lalo na dito sa Japan, di ba? Mga magulang dito, nanay, we only work to provide. Talagang nakikita ko naman marami, di ba, dito, usually nag-work ang babae. Di ba? Usually, sa Pinas, okay lang din mag-work ang babae kasi in terms of di ba natin kailangan ng hukin-hukin doon. Dito, kailangan talaga, no? Yan, so it's sad, minsan na sabi na iniisip natin na na-provide ko naman na sa'yo lahat eh. Di ba? Na-provide ko na sa'yo. Pero hindi lang naman yun ang pangangailangan natin ng ating mga anak. No? Aside sa physical needs nila, we need to nurture their soul. Kailangan natin silang i-nurture yung kanilang soul, which is yung mind, will, and emotion nila. Especially yung kanilang character. Amen ba? Yun ang kailangan natin gawin bilang mga nanay, hindi lang to provide. Most especially, ang hinahanap ni Lord, to be called a mother, di ba? Is for you to guide them spiritually, especially to lead them to Jesus. Yun naman talaga yung... Sino dito gusto makakilala yung anak nila? Taas ang kamay kung sino. Kung yung ayaw nyo makilala sila. Nakita nyo naman yung difference, di ba? Na kung makilala mo yung nakakilala ka kay Lord na hindi. Nakita nyo ba yung buhay nyo nung hindi pa kayo Kristiyano? Nakita nyo ba? Sino dito aware kayo? Gusto nyo pa bang daanin yun ng mga anak nyo? Di ba? Kaya natin dinaanan yun for us to have example. Alam na natin, di ba, na ayoko na itong daanin ng anak. So, as young as siguro yung mga bata pa lang, no, i-discipline na natin sila. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, basahin po natin. Kasama ito sa role, no, bilang nagbibigay ng protection sa inyong mga anak. So, it's part of protection sa inyong mga anak. No? Basahin po natin. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Diba? Napakahalaga nun, no? Dito ina-emphasize yung kahalagahan ng early instruction and guidance, no, sa ating mga anak. No? At habang bata pa lang, sineshape na natin yung kanilang character. Para pagtanda nila, yung choices nila, di ba? May choices sila whether it is belongs to God or not. Nasa kanila na yun eh. But at least you've done your part, di ba? Pagtanda nila, hindi ka tatanungin nila, anong ginawa mo sa anak mo? Lord, binigyan ko ng mga pagkain yan. Binigyan ko ng gadget yan. Yun na yung naging nanay niya. Minsan nakakalungkot, di ba? Yung nanay nung anak mo yung gadget na, no?
Sino nagturo sa anak mo mag-English? YouTube. YouTube na, di ba? Si Miss Rachel. Miss Rachel na, yung anak mo, grabe yung fluent ang accent. Ikaw, hindi ka marunong mag-English, no? Kanina nakuha yan, di ba? Yung anak mo, di ba? Doon yung nagturo yun. Pero hindi naman masama yun, no? At the same time naman, bigyan mo rin siya ng mga godly advices or kilala na dapat niya si Lord. Si Kai, make sure na, Kai, kilala mo ba si Jesus? Oh, yeah. So make sure na kilala niya si Jesus, di ba? Part yun ng pagiging nanay, no? So, para paglaki nila, hindi sila mapapariwara, no? Amen ba? Kaya nga natin dinededicate yung ating mga anak, eh. Di ba? Sa part of dedication, hindi lang pagbuhos ng yung tubig sa ulo niya. Tapos na, wala ka na. Pero may part ka pa rin doon. Kailangan mo pa rin yung gawin yung part mo bilang nanay. O kayo kasi yung binibigyan ni Lord talaga ng kasi kayo yung magandang celebration, eh. O di kayo din yung mas mahirap na task, no? Kasi usually sa inyo naman nakikinig yung nanay, no? Kagaya si Kai. Sa akin, di naman masyado nakikinig si Kai. Pero pag yung mami niya nagsalita, di ba? Tinginan pa lang niya yun, alam mo nila. Quiet and yet powerful. Amen ba? So dito, makikita natin na yung isang babae, another woman may raise a child, not her own, and love that child unconditionally. Siya ay ang tunay na ina. Even though, minsan, di ba, may mga nanay naman na pinapalaki nila yung bata na hindi naman nila tunay na anak. Pero, minamahal nila yun unconditionally. Meron din naman ganong nanay. So, meron ba kayong ampon? O yun, di ba? So, maganda rin na maging nanay ka sa hindi mo anak. Si Jury, ampon ba yun? Ayun, mag-ampon. Di ba yung mga pamangkin mo, kung sino man yung close sa'yo, meron ba kayong favorite pamangkin? Meron! Di ba? Ayun, so, maging nanay ka sa kanya. Kung hindi man, minsan yung nanay niya, di ba, hindi naman nakikita natin na itong nanay na ito, kung talagang pinapabayaan lang yung anak niya. So, when you are concerned, di ba, maging nanay ka sa kanya. Hindi naman isasapawan mo yung pagiging nanay, no? Pero ikaw na yung maging nanay. Spiritually siguro. Spiritually, pwede kang maging nanay. Amen ba? So, naalala ko yung inang namin ni Pastora Jen, no? Siya ang advocate nila, ang advocacy nila is to be a foster parent. No? Talagang nag-a-adapt sila. Ang story nila, basahin ko lang po. Si Isa de Guzman Tica, may picture ata siya. Yan, siya yung ninang namin, no? In-invite sila sa Amerika to share. Sila lang yung Pilipino na in-invite sa Amerika para i-share yung kanilang knowledge regarding sa foster care. No? Pumunta sila sa Amerika, kasama yung inampon nila. No, yun yung heart nila, na maging nanay at tatay sa mga motherless and fatherless. Yung story ni Ninang Isa, sabi dito, Isa de Guzman Tica, along with her husband James, yun yung nagkasal sa amin, no? Is a devoted mother and advocate for adoption and foster care in the Philippines. In 2017, they began fostering 2 brothers, si Charlie and Ernie. Alam ko si Ernie yung nag-pass away with cancer. So from Manila Boys Town, driven by compassion and the desire to offer them the warmth of a family, despite the challenges, including fears about integrating the brothers into their family. Kasi may anak sila, di ba? Tapos magpapapasok ka ng stranger. Di ba? Yun yung mga fear nila. Isa and James embraced the journey and navigated sibling dynamics with love and care. So, in short, grabe, naging close naman yung kanyang mga anak. Yung mga biological sons and daughters niya, naging close naman dun sa kanilang mga inadapt. Sabi dito, over time, the brothers became an integral part of their family, with the child expressing that he didn't understand love until came to their home. Yan. So, yung mga batang yun, na napabayaan, maraming ganong anak Diba? So, maintindihan mo kasi walang magulang May napabayaan sila ng kanilang mga anak.
napaliwala sila. Pero mas mahirap intindihin na may magulang sila, tapos napaliwala pa sila, no? So, malaking pananagutan mo yun bilang nanay, no, na maging maayos yung anak mo. Kasi napakakadurog sa nanay na makita mo yung anak mo na, napaliwala. Ngayon, sisi mo, binibigay ko sa yung lahat. Diba? Parang ibanta na anak, no? Yung anak, ba't ka nagaganyan? So, minsan, tatanungin ko rin sa inyo, ba't ka nagaganyan, no? Siyempre, napakahalaga ng yung pag-train mo sa bata, i-introduce mo sa kanya si Lord. Amen ba? Yan. So, bagamat ngayon, di pa naman huli, kahit malaki na sila, you can still do the same. Dito, through their experience, Isa and James have become advocates for foster care and adoption, encouraging others to open their hearts and homes to their children in need. Their story highlights the transformative power of love and profound impact of providing a child with a family. So, napakaganda ng ministry nila, no? Napakaganda napakahirap, very challenging, pero alam ko na andun naman yung fulfillment ng heart nila. Na mag-guide nila yung ibang bata na napabayaan, no? Kaya ganun kahalaga yung role ng mga nanay. Amen ba? Yun, ibig siya nga, even hindi niya anak, di ba? Nagkaroon siya ng heart. How much more sa anak mo? So, bagamat ganun, siguro kung yung anak mo, hindi mo na ma-reach out, hindi pa naman huli, pag-pray mo. Kailangan intentional ka eh. Kung nasisharean mo nga yung ibang tao how much more sharean mo yung sarili mong anak. Kasi mas maganda na, diba? Sabi nga, charity begins at home, diba? Sharean mo muna yung anak mo. Amen ba? Amen. Yan. So, sabi dito, the wisdom of Solomon. Hindi naman natin wisdom of Solomon. Solomon gives an unthinkable command. Bring me a sword. Hahatiin niya yung bata sa dalawa. Sabi, it is a test. Not to harm, hindi naman para saktan yung mga bata, pero but to reveal. Sabi ng nanay, no, give her the child, just don't kill him. Yung Paul's mother, she shows no compassion, di ba? Sabi niya, divide him, hatiin mo na. Hatiin mo na yan. Hatiin mo na. Wala siyang pakialam. So, yung tunay na nanay, meron siyang compassion sa kanyang anak. Another story. Okay ba kayo? Pwede pa? Kaya pa. Ayan, sabi. Grabe to. Aga naman niya, isa na lang. Grabe to. Yan. So, mayroon mag-aral ng ngayon ako nag-aral. Grabe kayo sa akin, ha. Sabi, there was a story about a foster mother, no? May pinalaki siyang bata from infant. After years later, yung tunay na nanay nag-appear, biglang sumulpot, yung tunay na nanay, at gusto niyang bawiin yung kanyang anak. Hanggat umabot sila sa court, no? Pero yung foster mother, yung kanyang madrasta, sabi niya, if it's truly better for the child, kung nakakabuti sa bata, syempre, I will let go. I just want him safe and happy. Amen ba? Grabe yung story nung... So, ganun yung pagmamahal ng nanay. Even though na hindi niya yung tunay na anak, di ba? Kaya niyang mag-sacrifice ng kanyang sariling kaligayahan just to give happiness sa kanyang mga anak. Alam ko ganun din naman ng mga nanay dito. Di ba? You're willing to sacrifice your own happiness just to see your child happy. Amen ba? Isang kahit wala ka na maibili, no? Pag ginusto ng anak mo, gusto ko to. Hindi niya alam kung nag-struggle ka. Hindi niya alam na strive ka na, no? Kakakunda-kumba ka na. Pero syempre, just for you to give your child the best, you will do it. Amen ba? Yung possessive ng nanay, possessive. Yung pag-ibig ng nanay, it was not possessive. Hindi siya possessive. It is protective. No? Hindi niya iniisip yung kanyang kawalan, pero but the child's gain. Yun yung heart ng sacrificial love. Yan. Sabi dito, mother's love shows compassion. Yung compassion kasi binubuo ng... Ano yung compassion? Compass. Pag binubuo. Ha? Yung pasyon. Yan. Yung concern for the sufferings or misfortune of others. Yung compassion, binubuo to ng empathy. Di ba yung empathy?
Yung naiintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan ng anak mo. That's empathy. Diba? Alam mo kung malungkot yung anak mo, alam mo kung tahimik siya, alam mo kung may sakit siya. Alam ko si Kai, pag may sakit, hindi siya nagsasalita. Diba? Parang nung nagkasakit si Kai, nung kailan ba yun, nag-DS tayo kay Ate Eds, kayo, di ba hindi ako nakasama? Yung time, dalawa lang kami. Talagang tahimik. Alam mo yung namimiss ko yung kulit niya. Sabi ko, di ba na maging makulit ka, ayaw kong maging magalit. So, kaysa makita ko siya na tahimik, alam ko hindi yun yung normal. So, alam naman ng magulang or ng nanay, lalo, alam niyo kung yung anak niyo ay may pinagdadaanan. Amen ba? It's empathy. At yung compassion ay binubuo ng, again, another one, concern. A sincere wish to is the suffering. Siyempre, gusto mo na tayo bilang mga magulang, no? Kung may sakit yung anak mo, nanay, no? Gusto mo na mawala yung nararamdaman niya, no? Lipat na lang sa'yo. Diba? Gusto niya, ako na lang yung magkasakit. No? So, ganoon talaga yung pag-ibig ng nanay. Tapos yung tatay, ano ba ginagawa mo? Tulog-tulog ka lang niya. Pero hindi ako yun, ha? Hindi mo na ako natutulog, eh. Mas tulog siya. Anong baliktad? Ayan, so part of compassion, syempre yung action. Yung willingness mo to help. Yung pagtulong mo, to give comfort and support, syempre. Yung pinag-usapan natin na you are willing to do anything. Alam naman, tayo lahat naman dito, di ba? You are willing to do anything just for your son to be or daughter na maging maayos yung kanilang buhay. Yan, malapit na tayo matapos. The next, the revelation of the true motherhood. Sabi ni Solomon, give her the living child, she is the mother. Hindi dahil nanalo siya sa argument niya. Diba? But because she is willing to lose the child just to save him. Alam mo, magandang example nito, yung yung pag-ibig ni Maria kay Jesus. Diba? Mother of Jesus, grabe. Na nakita niya anak niya na nagsasuffer sa cross. Diba? Sabi dito, she could have begged him to run. Kaya lang, takbo ka na, huwag ka na mag-sacrifice dyan. Diba? Parang nakikita niya yung anak niya na tinatorture eh. Grabe no, nakita mo yung anak mo, may sakit pa nga lang, nasaktan ka na eh. How much more si Mary? Diba? Na yung anak niya na nakikita niya na nagsasuffer on the cross. Pwede naman niya sabihin, magtago ka na, huwag ka na magpana na dyan. Lumaban ka. So, hindi naman, although kayang gawin ni Jesus kasi He is powerful, He is God. Pero hindi, but she stood by silent. Nanahimik lang siya. Maganda rito na nananahimik lang si Mary kasi alam niya yung purpose ni Lord. Diba? Alam ni Mary yung kailangan pagdaanan ni Jesus, yung kanyang ministry, yung kanyang calling, no? Para ma-fulfill yung pinangako ng Diyos na kaligtasan sa bawat isa sa atin. No? Di ba parang kung titingnan mo, bakit Jesus magpapakamatay ka sa mga taong yan? Bakit magpapakamatay ka sa katulad ng katabi mo? Di ba? Bakit papakamatay ka na alam mo naman nakasalanan siya? Alam mo naman ng bawat isa sa atin, di ba, we are all sinners. Diba? Bakit kailangan, parang ako, hindi ko bibigay yung buhay ko sa hindi ka naman worth it eh. Di ba? Di ba bigay mo sa sarili mo, halimbawa, do-donate ka ng iyong kidney. I-donate mo ba yun sa mga mamamatay tao? Do-donate mo na yun sa tao na alam mo na meron pang dapat extend pa yung buhay mo. So, hindi naman inalintana ni Mary yun, no? Nakita na nanahimik lang siya at yung nakikita natin dito yung kanyang magandang tularan, no? Yung character ni Mary. Amen ba? Yung na sa kanyang pag-ibig kay Jesus, no? Nag-aagonay siya silently. No? Tapos, sinacrifice niya yung comfort niya for the calling of, siyempre, Jesus, no? Yung calling ng kanyang anak. No? Yung mga bagay kasi na tayo bilang nanay, no? Yung mga bagay na you have to sacrifice. Minsan talagang dadaan yung anak mo sa hardship eh. It's part yun kasi para mag-grow siya. Diba? Hindi naman yun part para pahirapan siya. No? So yung minsan yung purpose ni Lord,
kailangan dumaan din talaga doon. Pero kailangan tayong mga nanay, maisip pa rin natin na yung God's, mag-trust tayo sa purpose ni Lord. Amen ba? Amen. Mag-trust lang tayo sa purpose ng Diyos. Sabi dito, a mother's love doesn't ask anything in return. Hindi naman naghihingi ng kapalit ang nanay eh. Although alam ko yung mga nanay dito, Gcash. Di ba maraming nanay dito na, bakit pa hindi ako binati ng anak ko, Mother's Day? No? Minsan nagdadamdam din naman kayo eh. Di ba? Nagdadamdam, bakit di pa ako naalala? Maramdami na yung mga nanay. Nabati niyo ba yung nanay niyo? Yes. Ayun, so kung hindi pa, minsan, nagdaramdam din naman sila. Baka sumagot. Actually, hindi. Natouch ako kay Mami lang. Kasi alam ko yung, yung heart ng nanay na, syempre, gusto mo man lang mabati ka, di ba? After all the sacrifices na binigay ko sa'yo, yun nga lang mabati mo ako ng Happy Mother's Day. Happy ka, Father? Pero hindi nagdadamdam ang nanay. Nakita ko kay Mami lang na naghanap pa rin siya ng reason to understand. Grabe, no? Grabe yung pag-ibig ng nanay. Nakita ko, natouch ako eh. Pero naintindihan ko, baka busy siya. Di ba? Parang ganun yung nanay, no? Grabe yung mga nanay talaga. Puri-puri kayo ngayon, ha? Yes. Sa Father's Day kaya. Sa Father's Day? Sa Father's Day kaya, ganun din, ha? Yun, pero di ba you always find reason to understand. Parang nanay ko, minsan di ko natatawagan yun eh. Sabi ko, nak, di tumatawag yung kapatid mo ah. Pero yung mami ko, baka busy. Busy naman ako sa walaan. Minsan nakakalimutan ko lang talaga, pero guilty naman ako doon. Ano. Pero nakakatuwa lang yung mga nanay, lalo kay mami rin. Doon ko kasi na they always find reason to understand. Amen ba? Kung minsan, hindi nyo nababati yung nanay nyo, huwag kayong mag-alala, naiintindihan nila yun. Pero kung nalimutan nyo, pwede naman kinabukasan, may kasamang Gcash, di ba? Mas magugustuhan nila yun. Yan. So, sa ating conclusion, tayo. A call to honor and imitate. This story ends not just with a wise king, but with a powerful image of mother's heart. Hindi lang naman ito about sa wisdom ni Solomon. Pero pinapakita rin dito kung gaano ka-importante or kung gaano kayang ibigay ng nanay, no? Kung paano pinapakita rito yung pag-ibig ng isang nanay sa kanyang anak. Nakita nyo ba rito? Amen ba? No, grabe, napakaganda ng story talaga ni Solomon, no? Na buong Israel, namangha yung buong Israel sa kanya. Hindi lang dahil kay Solomon, pero dun sa sacrificial love na ipinakita ng nanay. Yan. So, ito naman yung challenge sa mga nanay. May challenge kayo. Sabi dito, yung daily sacrifices mo, yung pag-prepare mo ng meal, hindi naman siya actually challenge. Yung pag-prepare mo ng meal sa mga anak mo, yung pananalangin mo sa kanila, alam ko na bawat sa inyo ay nananalangin sa inyong mga anak. Pinapanalangin niyo ba yung anak nyo? Ask kamay. Yung totoo. Totoo? Totoo, yun. Mahalaga panalangin yung anak nyo. Yung sleepless nights, no? Minsan nag-aalala kayo sa anak nyo, yung bawat iyak nyo, na mapabuti yung anak nyo, katulad ko, no? Hindi ko alam na pinagpipray pala ako ng mami ko. Sabi niya, pinagpipray kita na magkaroon ka ng mabuting asawa. Sabi niya. So, grabe nang umiyak na siya eh. Yung kinasal kami, sabi niya umiyak siya. Talagang umiyak siya nung kasal namin. Ba't yung nanay ko? Mawala na ba ako? May grabe niyak niya. Sabi, yung pala yung pinagpipray niya. Sabi niya na, answer prayer siya. Magkaroon ako ng mabuting asawa. Godly, na may lalapit ako sa Diyos. No? Yung mga yon ay mahalaga sa Diyos. Nakikita ng Diyos yun eh. Bawat iyak nyo, bawat sakripisyo nyo, bawat pagpapagal nyo sa inyong mga anak, yun ay mahalaga sa Panginoon. Amen ba? Mahalaga yun sa Panginoon. Minsan, hindi man nakikita ng mundo ito, hindi man ito na-appreciate ng ibang tao, o hindi man ito na-appreciate ng inyong asawa. Kung bisa yung asawa mo, hindi ka na-appreciate, di ba? No? Hindi na-appreciate. Hindi nakikita yung mga ginagawa mo para sa anak mo. Pero si Lord, naka-record yun. Lahat ng ginagawa mo. Bawat ginagawa mo sa anak mo,
is recorded. It is act of love. Yan, recorded yan. Amen ba? Yan, so ang challenge about sa amin, sa atin, mga anak, let us honor our mothers. Lagi natin i-honor yung nanay natin. Hindi lang dahil Mother's Day, ngunit araw-araw. Kaya ba yun? But sabi dito, let us all seek to imitate the kind of love. A love that God gives. Gayahin natin yung pag-ibig ng nanay, ha? A love that gives, protects, and lays down its life for others. So, handang kayang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang anak. So, magandang gayahin natin yun bilang mga anak. Yan, so, meron na akong closing story. Close story ulit. And then we will end. Merong yung mother and then sabi dito, yung mother at yung kanyang anak naglalakad sa railway. Suwakay railway sa India. Naglalakad sila sa India. Ngayon yung anak niya nadulas, laglag dun sa truck. Parating yung train. Ano mo ginawa ng nanay? Siyempre without hesitation. Kumalon siya dun sa truck at tinulak niya yung anak niya palayo dun sa train. At siya, nag-stuck siya doon. Diba? Pero siguro, almost dead na siya. She survived barely. Broken, bruised, scared for life. At tinanong siya, bakit hindi ka nag-hesitate na tumalon? Diba? Para iligtas yung anak mo. Sabi niya, what is my life if not for my child? What is my life if not for my child? So, ganun kahalagang kamahal ng nanay ang kanyang anak. No? Sabi dito, the essence of a mother's heart is the power of sacrificial love. So, ganun kahalaga ang puso ng isang ina. It is the power of sacrificial love. Amen ba? Kaya, sa mga nanay po, Happy Mother's Day. At we really appreciate your effort talaga, bawat isa sa inyo. At alam ko na malapit kayo sa puso ng Diyos. Amen ba? Ayan, so, magsitayo po tayo lahat at tayo yung maglukas sa panalangin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. We give glory to you, Lord God. Thank you, Panginoon, sa bawat ina na narito, Lord God. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Thank you for love, Panginoon, that you have showed, Panginoon, sa pamamagitan nila, Lord God. Lord, sila talaga, Lord God, yung napakalapit sa sacrificial love na pinakita mo sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, I bless every mother here, Lord God. Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, Lord God. Gabayan, Lord Jesus. You use them mightily, Lord God, bilang Panginoon sa pagpo-provide sa kanilang mga anak, Lord God, most especially, Lord God, yung greatest calling nila bilang nanay, Lord God, which is to know you, Lord God, na may lapit silang mga anak nila sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, there are times, Panginoon, na hindi naman perfect yung aming mga nanay, Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa kanila, Lord God. You correct them, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang pagturo sa kanila of how they should train up their child, Lord God, even though, Lord God, na malaki na anak nila, Panginoon, it's never too late, Panginoon, na mayakap nila ito, Lord God. I know, Lord Jesus, na maraming nanay dito that they are longing, Panginoon. Nalulong yung heart nila, Panginoon, sa embrace at yakap, Panginoon, ng kanilang mga anak, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, we stand with them, Panginoon, na hibuin mo, Lord God, ang kanilang mga anak, Lord God, na iparamdam sa mga magulang at nanay na narito, Panginoon, that na mahal sila, Panginoon, ng kanilang mga anak, Lord God. Lord, Panginoon, we lift them up to you, Lord Jesus, every tears, Panginoon, every pain, Panginoon, that they have suffered, Panginoon. We lift them up to you, Panginoon. Alam ko, Lord God, that is to glorify you, Lord Jesus, na may taas, Panginoon, ang kanilang Panginoon, puso, Lord God, sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa ina, Panginoon, sa nanay namin, Lord God. We love them, Lord God. We really appreciate them. That's why ibinigay mo itong araw na ito, Panginoon. You give a specific day, Panginoon, para sila ay ma-recognize at ma-appreciate, Panginoon. We give glory to you for their lives, Lord God. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen.